Okay, ngayon assemble tayo ng computer. Share ko lang din po sa mga gustong mag-assemble or magpalit ng casing. Ito magandang casing po dahil hindi naman siya ganun kalaki. Sa mga ayaw ng sobrang laking casing, ito po maganda. YGT Y255 po. At tanggalin lang po natin. Sa mga maliliit lang space ng lagay ng computer, ito maganda po. Ito po, dalawang pan kasya dito ang harap. Ito tempered glass. Ito pan sa likod, pwede pa isa. Tanggalin lang po natin yung side niya. Ito po tempered glass, mas maganda. Kasi may nabili rin akong klaseng ganitong YGT pero acrylic po siya eh. Ito makapal, maganda po. Ito glass po, yan, ito. Makapal yan. Ganon din sa harap niya, glass. So yung mga may casing po dyan na luma na, pwede nyo pong i-recase. Palit kayo bagong casing. Okay, tanggalin muna po natin lahat ng, pag nag-assemble po tayo or magpapalit ng casing, lahat ng mga tanggalin lang po muna natin para maayos po natin yung mga wirings niya. Dapat kasi maayos yung wirings, hindi yung ito screw nandyan. May kasama na po yan. Pag bumili po kayo, meron na. Pati harap, tanggalin din natin. Gamitan ko lang po ng pliers para hindi masyadong, baka kasi mapersa, madamage yung glass po din to, makapal. Ang lagyan natin po dito sa harap, dalawang pan YGT RGB. Ang kagandahan po sa ganitong setup ng computer is hindi masyadong mainit yung niya, yung computer nyo. Kasi mahalaga rin talaga sa computer is hindi masyado mainit kasi yun din kasi ang dahilan ng pagkasira ng computer, mag-overheat, tapos hindi pa nami-maintenance ng maayos. Dapat lagi rin nalilinisan. Siyempre, yung mga alikabok, kakapal yan. Yung performance ng computer, babagal. Ito, lagay po natin isa sa harapan. Lalo na po kapag may mga graphics card, maganda ganitong setup ng CPU. Kasi yung mga luma ng mga casing, gaya yung mga pag nag-init kasi yan, syempre maapektuhan din yung performance ng computer mo pagka nag-init, mag-overheat. Hindi masyado makalabas yung hangin, kailangan may exhaust fan. Ayan may mga CPU, mga computer nyo, palit-palit na casing. Huwag niyo masyadong tipirin yung ating mga computer.
Lalo naman kung ginagamit natin sa importanteng bagay, work from home, kailangan laging maintenance yung mga computer natin. Kung araw-araw ginagamit ang computer, siguro mga once a month kailangan nating malinis. Kagandahan dito sa tempered glass, kita nyo yung loob. So ngayon, mamamonitor nyo kapag kailangan talagang linisin, makita nyo yung dumi sa loob. At dapat sa ibabaw siya nakalagay yung CPU natin para hindi kaagad maano ng alikabok. Ito yung motherboard natin, lagay natin, unahin lang natin yung backplate para sa likod. Saka natin lagay yung motherboard. Okay. Sa mga may gusto magpa-setup dyan ng computer, budget meal, okay na to, ganito. Budget lang. Eto na po, naka-screw na, ayos na. Okay. Ay, ito yung ating power supply na ikakabit. Okay na, ito mga wiring na to is ipasok natin sa likod. Kailangan kasi malinis siyang tingnan. Kasi kapag magulo ang wiring nyo, nakasabit-sabit yan, posibleng sumabit sa pan. Nakakasagabal din yan kapag hindi maganda yung wiring ng computer nyo. Kailangan maayos. Sa likod lahat natin ito ilalagay, tapos ilalabas lang natin yung mga kailangan. Kasi iba mga wiring dito hindi naman kailangan na eh. May mga spare lang yan. May mga spare lang. Nasaka lang natin kakailanganin kapag nag-additional tayo. Additional lang hard drive. Maglagay ng graphics card na may 6 pin. Doon lang natin kakailanganin yung ibang mga suot natin yung 4 pin sa motherboard. Ito yung para sa power nya, power switch and reset. Okay, ikabit na natin. Ito yung SSD nating ilalagay. So SSD nang ilagay natin para mas mabilis. SSD is times 10 ang speed niya compare sa HDD. So yun na talaga ngayon ang kadalasang ginagamit,
hard disk drive ngayon is pang backup na lang, mga files na malalaki, games. Kabit natin yung ating SSD. Ito yung SATA cable natin. Madali lang din naman mag-assemble ng ganito. Sa una lang kayo malilito, siyempre. Pero kapag kabisado nyo na is madali na lang din. Ito yung SATA cable natin para sa SSD. Kabit natin. Ito na, okay na, nakakabit na yung ating SSD. Ito na. Dito lang natin siya ilalagay sa ilalim. Ito para sa motherboard. Kahit sang slot yan ng SATA port, pwede natin siyang ikabit. Pwede nating ilagay. Ayan. Then dito natin lagay yung ating SSD. Screw lang natin yung ating SSD para naka-fix na siya. Eto, okay na. Ayusin lang natin yung wirings. Eto na, hindi na yan gagalaw dyan. Okay, ito yung ating cable para sa USB and USB port sa ibabaw and audio. Kabit natin. Ito, okay na. Nakabit na natin. Ito yung sa power, reset. Ito yung sa audio and USB sa ibabaw. SATA cable, power, 4 pins. Ito, ganito lang ang setup natin para malinis yung loob. Ayan, nasa likod po lahat to. Kita nyo. Sa likod natin lahat lalagay yung mga wiring. Okay, ito. Dito lang natin lalagay yung ating mga wirings sa likod para hindi siya pangit tingnan. I-cable tie na lang natin yan. Ayusin natin. Yan natin ang cover. Okay. Ayan. Natin ang screw. Eto na po. Ayan po. Nakita nyo, malinis tingnan. Nakita nyo kapag madumi na, di ba?
Ito, check lang natin yung pan kung makakaikot na maayos. Kailangan double check rin natin yan para nakikita natin kung mamaya may sumasabit na wiring. Hindi siya makakaikot na maayos. May posibleng masira yung pan natin. Ayan po, okay na. Lagay na natin yung tempered glass sa side. Ito, kita nyo po yung loob. So yun, tapos na po. Ganun lang kadali and kasimple. Ito na, setup natin. DBI, yan lang naman po ang karaniwan DBI, yan, puntang monitor, mouse and keyboard, ito, power cable, rekta natin sa outlet, para matest lang natin, power cable ng monitor, ayan. Ano yung dalawang pan sa harap, USB, ito power button, reset to, dalawang USB port sa ibabaw, mic and audio. Open natin yung monitor, then power on na natin. Ito na po, ayan, diba? Ganito po, diba, maganda, simple lang. And install po natin, lagyan natin po ng Windows. Itong kagandahan po kapag SSD, napakabilis po mag-reformat, saglit lang. Ayan po. Format natin. Ayan, napakalinaw po. Kitang-kita natin yung loob. Pakasimple lang. Kaya sa mga gustong magpalit ng casing, ito po, magandang casing. Yung loob, kapag madumi na, kailangan nang linisin. Itong ganitong setup po, maganda sa ibabaw natin ilagay. Para na alagaan natin ng maayos yung ating mga gamit, computer. Kasi mahalaga po ito, lalo na kung sa pang-araw-araw natin is ito yung ginagamit natin. Madali lang po mag-reformat sa ganitong SSD ang gamit natin. Ilang minuto lang, okay na. Kaya sa mga naka-hard drive pa po dyan, mag SSD na po kayo para mabilis po magawa natin ng madali yung ating trabaho. 5 seconds lang po boot ng SSD. Sa hard drive, napakatagal. Kaya times 10 po talagang speed nito compare sa hard disk drive. Okay na po. Tapos na po yung ating
pag install. Ayan. Pakabilis lang po. Yun, tapos na. Pa-like and follow lang po sa ating page para sa mga susunod po nating mga post na makakatulong sa inyo. Okay, tapos na po tayo. Thank you po. Maraming salamat.